Manuel TV. Sa kabilang banda, si Irish. Isang linggo na ang nakalipas mula noong huli kong nakita si Mr. Black. Mula nang mangyari ang incidents na iyon, hindi na siya nakapunta rito. Ang dahilan kung bakit ako bumalik ay upang ibigay sa kanya ang pera dahil $30,000 ay sobra-sobra, at sa totoo lang pinagsisisihan kong bumalik doon. Grabe ang mood swings niya noong araw na iyon. Earlier in the day, he was happy and made me feel pretty, tapos nung nakita ko siya sa mansion, parang papatay siya, which I'm sure he did. Narinig ko nga sinabi niya kay Roberto na pumatay ng tao. I swear, nabigla ako. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik dito, pero alam lang ng puso ko na kailangan ng tulong ni Mr. Black. Nagsalita siya tungkol sa isang babae at na-curious ako sa nangyari. Sinabi ni Leo na nag-travel siya sa Italy ngunit babalik siya ngayon. Kaya naman pinagluto ko siya. Trust me, hindi madaling makumbinsi si Leo na gusto kong magluto. Nung una, akala niya gagawa ako ng gulo sa kusina niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabing hindi ito magugustuhan ng boss. Alam kong hindi ako magaling magluto pero nag-practice ako. Excited na akong makita ulit si Mr. Black. Isang buong linggo na wala siya. Cut me some slack, super gorgeous ang lalaking iyon kaya may karapatan akong mamiss siya. Call me crazy for missing a murderer, but Mr. Black just made me want to be with him every second. I had googled the procedure of making spaghetti bolognese and yun ang niluto ko. Nag-bake din ako ng sponge cake para sa kanya. Sana talaga magustuhan niya ito because I'm doing this straight from the heart. More like you're trying to gain his trust para makapag-open up siya sa'yo. Sinubukan kong huwag pansinin ang aking inner girl sa dami ng alam kong tama siya. Pagkatapos makipag-usap sa aking mga matalik na kaibigan, ito ang ideya na kanilang naisip. Naniniwala sila sa lumang alamat na nagsasabing the way to a man's heart was through his tummy. Walang masama kung subukan. Tandang-tanda ko kung gaano sila nagalit sa akin dahil lumabas ako kasama siya nang hindi sinasabi sa kanila. I took over 15 minutes para humingi ng tawad sa kanila. Gayunpaman, hindi ko sinabi sa kanila ang bahagi kung saan narinig ko si Mr. Black na nag-uutos na patayin ang ilang tao. Iyon ay masisindak sila. Ikinwento ko lang sa kanila yung part na may binanggit siyang girl from his past. Darating na ang boss sa loob ng 35 minuto. Sabi ni Leo sa naiinip na tono habang pinagmamasdan ako mula sa kitchen unit. Hindi ko alam na kayang sumayaw ang puso ko hanggang ngayon. Nakaramdam ako ng tuwa. Malapit nang dumating ang boss ko. Mahal mo ang boss, hindi ba? Walang pakialam na tanong ni Leo at nabulunan ako. I mean nabulunan. Bakit pa siya magtatanong o mag-assume ng ganoon? Sorry, eto, uminom ka ng tubig. Aniya na inilapit sa bibig ko ang baso ng tubig at humigop ako ng ilang lagok. Napatingin ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi ang ganyan? Tanong ko, nakikita kaya niya ako? Even a fool would notice the glow in you whenever he's around. And you're cooking for him. Not any kind of food. One of his favorite. And now just hearing he's almost home, namumula ka na parang strawberry. Kate, kahit magsinungaling ka kahit kanino, you can't lie to me. I know you love him. Natapos siya sa paglalakad pabalik sa unit. May kung anong emosyon ang nararamdaman ko sa boses niya pero hindi ko iyon pinansin. Ayokong pag-usapan iyon kaya dali-dali akong nagluto ng pagkain at pumunta sa malaking dining room. Kung iisipin, siya lang ang kumakain dito pero may 10 na upuan at ang pinakamahabang dining table na nakita ko. Sinimulan kong ayusin ang mesa at nang matapos ako, narinig kong bumukas ang pintuan sa harapan. Siya ang may-ari ng bahay kung tutuusin. Nagmamadali akong pumunta sa pinto dahil sobrang excited akong makita siya, pero ang nakita ko ang nagpawi sa lahat ng kasiyahan ko kanina. Yes, it was Mr. Black looking super duper guwapo at hot. Pero hindi siya nag-iisa gaya ng inaasahan ko. Kasama niya ang isang drop-dead gorgeous lady. Mahabang binti, malapad na balakang, malaking boobs, berdeng mata, matataas na cheekbones at higit sa lahat, ginger hair. Wow, may maihahambing ba dyan? Ngunit hindi iyon ang aking problema. Ang problema ko ay kung gaano sila ka-intimate. Magkakabit ang mga daliri, walang puwang sa pagitan nila, at kung paano siya tumingin sa kanya. Pagkatapos ay hindi pinansin ang presensya ko, hinalikan niya siya. Isang buong halik. Hopper Soul America. Namiss ko ang Amerika, sabi niya sa Italian na may mataas na tono. Nakaramdam ako ng kirot sa likod ng mata ko. Luha ba yan? No, hindi ako iiyak. Loso, alam ko. Narinig ko ang boses ng boss ko. Napakalalim at husky. Boy, was this man perfect. Nanatili akong nakatitig sa kung gaano sila kaganda kapag magkasama.
Naisip mo ba na bibigyan ka niya ng labis na atensyon? Tanong ng inner girl ko. Nakita ko kung paano tumingin sa akin ang matangkad na babae mula sa itaas hanggang sa ibaba at nakaramdam ako ng hindi komportable sa ilalim ng kanyang matinding titig. Tapos nagsalita siya at naramdaman kong ako ang tinutukoy niya. Leila Regaza di qui mi hai parlato. Is she the girl you told me about? Dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, I assumed she said something along the lines of, she looks like your cook. Tumango si Mr. Black bilang pagsang-ayon. Boy, did that hurt me. Sumang-ayon lang ba siya sa sinabi niya? I so hate him. Tatalikod na sana ako at aalis bago ako humagulgol ng iyak ngunit muli siyang nagsalita. Santo morindo di fame, ho bosano di mangiare. I'm starving, I need to eat. Again, I assumed she said something along the lines of she looks small, doubt if she can cook though. Hinintay kong makita ang reaksyon ni Mr. Black upang kumpirmahin ang aking mga hinala. This time, kinausap na niya ako. Irish, pakisabi kay Leo na iset up ang table. Ito ang unang beses na kinausap niya ako mula nang dumating sila. I'm definitely good at Italian, that's what she said. At kailangang sabihin sa akin ni Mr. Black na sabihin kay Leo na iset up ang table dahil hindi nila pinagkakatiwalaan ang aking mga kakayahan. Kung sino man ang babaeng ito, kinaiinisan ko na siya. Hinuhusgahan niya ako. Tumango ako at tumalikod na para umalis, pagkasabi ko lang ng, you're welcome back. Nagmadali akong pumunta sa kusina and before I knew it, umiiyak na pala ako. Irish, anong nangyari? Tanong ni Leo, baka sa boses niya ang pag-aalala. Umiling ako, wala lang, tulungan mo na lang akong tapusin ang table. I'd go now. Sabi ko sabay kuha ng bag ko at nagmamadaling lumabas bago pa niya ako mapigilan. Sumakay ako ng cab. Kailangan kong makausap sina Kenny at Diana before I lost my mind. Sa buong biyahe, hindi ko mapigil ang umiyak. Sinabi lang niya sa girlfriend niya na ako ay isang tagaluto. At isang masama doon, hindi man lang niya ako na-miss. Hindi niya na-acknowledge ang presensya ko. Nang huminto na ang driver, binayaran ko siya at nagmamadaling pumasok sa apartment ni Kenny. Wala siya sa bahay kaya kinuha ko ang susi sa ilalim ng rug niya at pumasok sa bahay niya. Buti na lang may ice cream siya. Kinalma ko ang sarili ko habang kumakain ng ice cream pero sumasakit ang puso ko. Ang unang lalaki na tunay kong naramdaman ay sumang-ayon na ako ay isang tagapagluto. Patuloy ang pag-agos ng luha. Nagsisisi akong nakilala ko siya. Ard, narinig kong tili ng lalaki na nagpaputol sa malungkot kong pagtulog. Nagising ako na hinayaan kong mag-adjust ang mga mata ko sa maliwanag na ilaw. Oh, si Kenny lang pala. And another guy which I presume is his boyfriend. Oo, nakakalimutan kong bakla siya. Paano ka nakapasok dito, Irish? Nilock ko itong pinto. Inilibot ko ang paningin ko. Hindi mo ba sinabi sa akin na itinatago mo ang iyong mga susi sa ilalim ng iyong rug kung sakaling kailanganin ko ito? Paalala ko sa kanya. Nako, nakalimutan ko. Parang ang gulo mo. Kanina ka pa umiiyak ah. Tanong niya sabay upo sa tabi ko sa couch. Pinulupot niya ang kanyang malalaking braso sa aking maliit na frame. Anong nangyari, sweetie? Isang luha ang lumabas. Sinundan ng isa, pagkatapos ay isa pa at higit pa. Naranasan mo na bang makilala ang isang taong kilala mo sa kaibuturan ng iyong puso na may nararamdaman ka? At kapag nakita mo na siya, may kasama siyang ibang babae. Halatang mahal niya. Kung alam mo ang pakiramdam na ito, alam mo kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Mas maraming luha. Parami ng parami ang luha. At higit sa lahat, nagsalita sila tungkol sa akin sa harap ko mismo. Irish, talk to me. Sa ngayon, tinatakot mo kami. Sabi ni Kenny na tinutukoy ang sarili at ang partner niya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal umiyak pero alam kong napakatagal na nung inalok ako ng partner ni Kenny ng isang tasa ng mainit na gatas. Here, drink some, it's gonna help calm your body. Kinuha ko ang gatas at ininom lahat ng walang tigil. He's in love with someone else, bulalas ko. Alam kong may kinalaman ang pag-iyak mo sa isang lalaki. Sabi ng kaibigan ni Kenny na parang nag-solve lang ng puzzle which earned him a kick from Kenny. Come on Kenny, I'm just being honest. Binigyan siya ni Kenny ng nagbabala na tingin at itinaas niya ang kanyang mga braso bilang pakunwaring pagsuko. Tell me everything. I didn't want to share my problems with Kenny in front of a total stranger so I walked out of the sitting room to Kenny's room. Makukuha niya ang pahiwatig, alam ko. And he got it soon enough since nagpakita siya sa kwarto makalipas ang ilang minuto. Michael's gone. Now can you talk? Tinatakot mo ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Walang naiwan. Even about the fact na alam kong hindi man lang nila galawin ang niluto ko. Pero alam mong mabuti na lang hindi nila kinakain ang pagkain mo, di ba? Tanong niya at napatingin ako sa kanya, nawawala. Bakit niya sasabihin iyon? 'Cause you're a bad cook. Pagtatapos niya at pinalo ko ang ulo niya.
Itong pinsan ko. Pinagtatawanan niya ako kahit siya pa ang nagsabi sa akin na magluto at pagkatapos niyang malaman na may online cooking classes ako ng 1 linggo. I'm sorry, hindi ka ba marunong mag-joke? Iminulat ko ang aking mga mata at inilabas ang aking dila. Whatever. So anong balak mong gawin? Tanong ni Kenny. Napabuntong hininga ako. I know I was overreacting but my emotions are bruised. I'm quitting. You're what? Tanong ng pinsan ko na kasing laki ng mga saucers ang mga mata. Tumango ako. It's the right thing to do. I should rather concentrate on my books since I'm gonna start school in a bit. Lahat ng ito ay mali. Pagsisinungaling kay Mommy, pagtatrabaho para sa isang mapanganib na lalaki, pakiramdam na may kakaiba para sa kanya. I mean it's all wrong. This shouldn't be, nakinig na lang sana ako kay Mom nung sinabi niyang hindi dapat magtrabaho. Plus you and Diana never liked me working for him, simula pa lang. So I'm quitting. Naka-facepalm siya. O baka nagseselos ka lang na may kasama siyang hot lady sa bahay. Muli kong inilibot ang aking mata. Stop rolling those eyes at me. Mas matanda pa rin ako sa'yo ng 5 taon. Tama siya, that was a disrespectful act pero hindi ako nagseselos. Tumayo ako mula sa kama. Gabi na, dapat umuwi na ako. I need to think about all this. It's too much. But one thing I know for a fact is I'm not working for him again. Naglakad ako papunta sa pinto at huminto. By the way, isa siyang hunk. Tumingin sa akin si Kenny, halata sa kanyang isipan ang pagkalito. Sino? Mr. Romano? No dumbhead Mike, o si Michael? Napangiti siya. Sa tingin mo ba alam ko na? I always get the best. Namilog ang mata ko sa kalokohan niya. Yeah right, conceited pig. And with that, nag-walk out ako. Mas naramdaman kung kausap ko si Kenny. Kahit wala akong nakuhang advice or sort, gumaan lang ang pakiramdam ko sa pakikipag-usap sa kanya. Pumara ako ng taxi na naghatid sa akin pauwi. May isang magarbong sports car na nakaparada sa labas. Sino kaya iyon? Hindi posibleng siya iyon. Baka ito ang anak ni Mrs. Bernard mula sa England. Last time na dumating siya, may nakaparada na katulad nitong sasakyan sa labas kaya siguro siya na naman. Nagkibit balikat ako at naglakad papasok. Napaluwa ang mga mata ko sa nakita ko. Hindi ito anak ni Mrs. Bernard. No, it was my very own boss. Anong ginagawa niya dito? Kasama si Mommy. At mukhang ang saya-saya nila. Nagtawanan sila. Naghahalusinate siguro ako. Kinusot ko ang aking mga mata at nilinis ang lalamunan. Oh honey, you're home. I was just talking with your friend here. Nagpalitan daw kayo ng address ng bahay. Nasa lugar siya at nagpas siyang dumaan. Excited na sabi ni Mommy. He's so funny. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Yan ang sinabi niya sa mommy ko. No mom, we are. Oh Irish, you look more beautiful than the last time we met. Pinuri lang ba ako ng boss ko? Don't fool yourself. Sinusubukan lang niyang maging cool sa harap ng mommy mo. At gumana naman dahil namula si mommy. He's quite the charmer too. I'd leave you two now. Sabi ni mommy na tumayo at naglakad papuntang kusina. Nang makaalis na siya, ako mismo ang humarap sa halimaw. Anong gusto mo dito? Anong sinabi mo sa mommy ko? Ngumisi siya. Relax, hindi ko pinalabas ang sekreto mo. Sabi ni Leo nagmamadali kang umalis at mukhang may sakit ka kaya napagdesisyonan kung puntahan kita at tingnan ka. Gaya nga ng sinabi sa'yo ng mami mo. Mahinahong sabi niya habang nasa bulsa ang mga kamay. Aware ba ang girlfriend mo na nandito ka? Tanong ko, kailangan kong malaman. Mukha siyang naguguluhan, pero ipinagkibit balikat niya ito. Ayos ka lang ba? Alam ko na, walang kaalam-alam ang girlfriend niya na nandito siya. Yes I am. Now leave. And as for the record, I quit. I'm no longer working for you. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na parang pangalawang ulo ko lang. What do you mean? What I mean is, I quit. Yun ang dapat matagal ko nang ginawa. Umiling siya bilang pagtanggi. You can't stop me from quitting, sabi ko sa kanya. Umiling ulit siya. No, you can't quit, cause you're in already. You need me for protection. You are in danger, and so is your mom. So you can't. I can't force you to trust me, pero sinasabi ko sa iyo ngayon. Trust me, just this once. Sabi niya at nahulog ang puso ko sa tummy ko. You need my protection. You need mafia protection. Danger. Ako. Mommy. Paano? Bakit? So, he's really good looking, sabi ni Mom sabay sarado ko ng pinto. Thank goodness wala na siya. Mas gusto ko siya kaysa sa isa mong kaibigan, si Leo. Pilit kong hindi iniikot ang mata ko sa matchmake niya. Well too bad for you mom, hindi ako interesado sa alinman sa kanila. Bahagya siyang kumunot ang noo. Well sweetheart, it's good to find love.
You'd soon be 22 darling. No harm in trying, right? Wala ako sa mood sa kalokohan niya ngayon. Ang tanging inaalala ko lang ay kung ano ang eksaktong sinabi niya sa kanya at kung paano niya hindi siya nakilala bilang Alexander Romano. So anong sinabi niya sa'yo? Tanong ko, treading wisely. Oh, your friend. Nothing much. Nagkausap lang kami ng konti tungkol sa global warming since pagdating niya dito, sobrang taas ng room temperature. Iyon ang pinag-usapan nila. So ayun, basically lahat ng pinag-usapan niyo. Tumango siya. So sinabi niya sa'yo ang pangalan niya. Muli siyang tumango. Yeah, he said his name is Alexander Mochino. Well, I've heard of a name similar to that, I just can't trace it back. What's with the interrogation, sweetie? Is anything wrong? Umiling ako bilang denial. No mom, doon lang ako sa kwarto ko kung kailangan mo ako. Sabi ko sabay halik sa pisngi niya at umakyat sa taas. Oh Mr. Black, ano ang pinapasok mo sa akin? Kaya gaya ng dati, pinunan ko sina Kenny at Diana ng latest. Well, ang dalawang iyon ay palaging may mga kakaibang ideya at advice na ibibigay ngunit gayon paman, sila ang pinakamahusay. Sa tingin ko dapat kang pumunta sa kanyang mansyon bukas, at magkaroon ng makatwirang pag-uusap sa kanya. Sabi ni Diana. Hindi yun kahit isang opsyon. Pupunta ang girlfriend niya, remember? Nangangatwiran ako. Hindi kami sigurado na siya ang girlfriend niya, sweetie. Nagsalita na si Kenny this time. For once I agree with Diana. Maybe you need to talk with him and know why he thinks you're in danger. It's better safe than sorry. Halos ito ang unang pagkakataon na magkasundo ang dalawa sa isang bagay. Siguro dapat kong ituloy ang advice nila. Fine, but I won't stay there for long. Enough of me, Diana, how was your day? Nang huminto ang taxi sa gate, bumaba ako at inabot sa kanya ang isang $20 bill. Nakarating ako sa gate at napagtantong dumami na ang mga security men. That came side by side with the interrogation. Humigit kumulang 10 minuto nilang sinusubukang kilalanin ang aking sarili. Nang tapos na ako sa kanila, naglakad ako sa walang katapusang driveway na iniisip ang lahat ng kailangan kong sabihin kay Mr. Black. Nang makarating ako sa pinto, pinindot ko ang bell at nagpakita si Leo. Irish, how are you? Tanong niya na medyo nagulat nang makita ako. Nakangiti akong pumasok. I'm good. Ikaw? Ngumiti din siya. I feel better seeing you. But I have a stronger feeling that you came to see boss. He's in his study upstairs. Go meet him then come see me. Napangiti ulit ako. Salamat Leo. Pagkatapos ay tinahak ko ang daan sa itaas. Matagal na akong nagtatrabaho dito para malaman ko ang daan ko. Mayroong 15 bedrooms, 5 sitting rooms, 2 study rooms at 2 kusina. Meron ding indoor pool, isang theater at syempre, ang aking silid sa arts. Pagdating ko sa study niya, bahagyang nakabukas ang pinto kaya sumilip ako. What I saw knocked off the air in me. Nanaginip ba ako? Oh God, mas mabuting managinip na lang ako. Si Mr. Romano at ang kanyang girlfriend ay nakatungo sa isang mesa na puno ng white powder. Coke iyon, tanging isang tanga lang ang walang ideya sa kanilang ginagawa. At saka yung mga baril na nasa mesa. Naramdaman kong umikot ang ulo ko. Tumigil sa pag-function ang utak ko. Tumalikod na ako para umalis pero napatigil ako sa mataas na boses. I don't know why you're dragging her into all of this, Alex. You know what might happen to her, sinabi niya. Nagulat talaga ako nang magsalita siya ng English. Huminga ng malalim si Mr. Black. I don't know what you're talking about. Sumilip ulit ako. Sa sobrang sarap ni Mr. Black sa kanyang ginagawa ay hindi man lang niya napansin na nagdagdag pa ng coke sa mesa ang kanyang girlfriend. I just think it's wrong cause now, they're not only after her, they're after her mom. Mabilis kong tinakpan ang aking bibig, pinipigilan ang paglabas ng hininga. Kaya tama si Mr. Black. Nasa panganib kami ni Mommy. I have a feeling Garrett Montalvo is behind this. I'm chop off his balls if he drags her into this. Illusions is my club. That fucker doesn't expect me to sell it to him. I've got a bad feeling about all of this, sabi ni Mr. Black. Sino si Garrett Montalvo? At bakit ako nasa trouble? And now that I think of it, I feel like he's the one who killed her. Sinuklay ng daliri ng girlfriend ni Mr. Black ang kanyang buhok, hindi sinasadyang naglagay ng coke doon. It's about time you forget about her. It's been 4 years, Alex. I thought you moved on already. Let that wound heal. The beauty queen said. Who could ever think she had a heart? And who's this her, na lagi kong naririnig na sinasabi niya. Papatayin ko si Montalvo. Kailangan ko lang ng oras para patunayan na pinatay niya ang babae ko. Just some more time. I swear he's gonna regret why he didn't die in his mother's womb, narinig kong sabi ni Mr. Black sa pilit na boses.
He looked so sad and it hurt to see someone I thought was this strong have a broken heart. Ipinatong ng kanyang girlfriend ang kanyang palad sa kanyang likod. I'm here for you, Alex. I'll always be here for you. Tumingin si Alex sa kanya ng may labis na pagsamba, masakit tingnan ang mga ito. They looked so good together. Sana ako na lang ang tinitigan niya ng ganyan. I know, Jade. I know you'd always be there, but you've got your own life to live. You've got other responsibilities. You've always been there since we were kids. And for that, you'd always have a special place right here. Sabi niya sabay lagay ng kamay sa dibdib niya. She kissed him. A full-blown kiss. I love you so much, Alex. I've never told you this but I do. Seryosong sabi niya. Mukhang nahuli siya ng kanyang mga salita. You what? She laughed so hard, at walang pagtatalo pagdating sa kung gaano siya kaganda. Not that kind of love, Alex. You're my best friend and I love you for that. Plus we're bed buddies. I'm not interested in that kind of love. I don't do relationships. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang tensyon sa akin hanggang sa hinayaan ko ang kanyang mga salita sa aking isipan. Ito ay matamis na kaluwagan. At sa unang pagkakataon ngayon, napangiti ako. Nakakagaan ng loob na malaman na wala sila sa isang relasyon. And besides, I know you feel something for Irish. So I can't love you like that, narinig kong sabi ni Jade. Maaaring maging mas mabuti ang araw na ito. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.